Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Al Jazeera English. Malaysia's ships allowed to pass Strait of Hormuz, Prime Minister Anwar says. I hope this is true. Binasa ko ang mga comments. Karamihan nagsasabi na alhamdulillah. Ang Malaysia kasi, hindi siya aliado ng US. Ang Malaysia, nasa neutral. Nakikipagkalakaran sa US, nakikipagkalakaran din sa China. But sa tingin ko, more on China siya ang leaning niya. Ang declaration ng Iran, ang mga barko na hindi makakadaan sa Strait of Hormuz ay ang US, Israel, and their allies. Ang Pilipinas, klaro pa sa sikat ng araw, hindi lang allies kundi tuta. Sunod-sunuran itong administration ng Marcos Jr., sunod-sunuran sa gusto ng US. So paano ka ngayon makakadaan? Imagine natin si Tatay Digong pa ang presidente ngayon. Yan, nagkagulo, US-Iran. Ang foreign policy ni Tatay Digong is independent. Kaibigan niya si President Xi, kaibigan niya si President Putin. Ang Iran, ang backers niya, sumusuporta sa Iran is Russia and China. So kung si Tatay Digong pa ang presidente natin ngayon, palagay ko hindi tayo magkakaproblema sa supply ng langis. Kasi sigurado ako, makakadaan ang mga barko natin na nagdadala ng langis. Kasi dahil sa wais foreign policy ng Tatay Digong. So, ngayon natin napapagtanto kung gaano kawais ang ating Tatay Digong. Grabe. Ano ngayon ang masasabi ng administrasyon ngayon? Mabuti natauhan ang presidente. Napakaganda yung pronouncement niya na magkakaroon ng reset or recalibration ng Philippines-China relationship dahil ngayon niya napagtanto, kailangan natin ng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sinimulan na yan ni Tatay Digong. Mayroon ng usapin dyan. Dapat continuity, ipagpapatuloy na lang sana. Iba naman ang naging direksyon ng administrasyon. Masyado namang dumikit sa China at palaging binabatikos ang Chinese government. Na to a point, one time, nagsabi ang Pangulo na pag in-invade ng China ang Taiwan, we have no choice sa Pilipinas but to get involved in war. Ano ba yan? Kala mo kung sinong... Mabuti kung ang Pangulo mismo ang nandun sa frontline, kagaya ni Tatay Digong natin nung Marawi Siege. Nako, halos every week nung kasagsagan ng giyera, nandun si Tatay Digong. Nasa frontline. Ang mga military commanders, hindi sila papayag. Dahil delikado. Dahil mga sniper. Alam ko, dahil nandun din ako sa frontline. Nagdi-deliver kami ng pagkain, gamot, iba pa. Delikado talaga. Kaya lang si Tatay Digong, magsuot lang siya ng vest, nagsuot ng helmet, nandun. High moral ang mga sundalo natin nakikipaggera sa Mouthi ISIS. Kaya madaling natapos yung gera. Ito, makikipaggera tayo over Taiwan issue. Ang Pangulo nasaan? Nasa likod. Isasabak niyang mga sundalo natin. So again, maganda recalibration of ties with China. At ang China naman, open. Sige, as long as the Philippine government is sincere, why not pag-usapan? Yan po ang napakaganda. So, ano-ano pa yung mga ibang nations na nakakadana? May nabasa akong post kanina is India, Pakistan, Bangladesh, yung member ng BRICS, pasado. walang blockage except US and its allies at yan ang masakit dahil kung minsan yung foreign policy ng presidente
makes a lot of difference. So, hanggang kailan itong pagtataas ng presyo ng ito, tuloy-tuloy pa. May nabasa na akong post kanina sa Philippine Star. Next week, expected ang presyo ng diesel aabot na ng 150 pesos per liter. Well, may napakagandang suggestion ni Senator Amy. Sana matuloy. Nanawagan siya sa SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, itigil muna temporarily ang koleksyon ng contribution ba yun o yung mga bayad sa mga loan habang hirap na hirap ang taong bayan sa pag-cope up nitong triple na ang presyo ng ating langis. So, dapat sana ang Pangulo ang nag-iisip niyan o nananawagan. Mabuti pa si Senator Amy at nakaisip ng magandang solusyon. So sana maraming matutuwang workers pag matuluyan. And I don't know kung may political will ang administrasyong ito na isa katuparan.